Ito ay nagsimula sa isang ordinaryong police report. Ang magulang ng Chong sisters ay nag-report sa pulis na ang kanyang dalawang anak na si Mary Joy at Jackie Chong ay nawawala. Nagsimulang makuha ang interes ng publiko sa kasong ito noong nakita ang katawan ng isa sa Chong sister sa isang talahiban sa Karkar, Cebu. Dito natagpuan di umano ang bangkay ni Mary Joy. Sa autopsy report na ginawa sa katawan ni Mary Joy, nakita na siya ay ginang-rape o ni-rape ng ilang beses ng ilang lalaki bago itinapon sa bangin. Ang tinuturong sospek sa nangyaring krimen ay si Francisco Juan Osmeña Larrañaga o kilala bilang si Paco. Halos mamatay sa sama ng loob ang mag-asawang Chong. Araw-araw sila nagdarasal at nagtatanong kung bakit sa kanila pa nangyari ang trahedyang ito. September 15, 1997, noong tumawag si Paco sa kanyang ate na si Mimi Larrañaga. Sinabi niya rito na may mga lalaking nagpunta sa kanyang school at pinipilit siyang isama sa Camp Crame. Sabi ni Paco, feeling ni Paco siya ay kinikidnap. Nagmadaling nagpunta ang kanyang ate kasama ang asawa nito sa kanyang eskwelahan. Nakita nila ang 4 na lalaking nakasibilyan kasama si Paco at kiniklaim nilang pulis sila. Hiningian ng ate ni Paco ang mga pulis ng ID. May pinakita ang isang pulis ngunit expire na ito. Tinanong ng ate kung meron ba silang warrant of arrest ngunit wala itong mapakita. Sinabi ng pulis na ang pag-aresto kay Paco ay patungkol sa alleged crime sa Chong sisters noong July 16 to 17, 1997. Humingi si Mimi ng attendance ni Paco sa registrar that day at pinakita sa mga pulis na si Paco ay present sa kanyang eskwelahan na matatagpuan sa Maynila noong nangyari ang krimen sa Cebu. Kaya't sinasabi na kung si Paco ay nasa Maynila at ang krimen ay nangyari sa Cebu, imposible na si Paco ay parehas na nasa dalawang lugar at the same time. Maraming nagsasabi na mag-ibang bansa na lang siya, ngunit mas pinili ni Paco na harapin ang kaso sa Cebu para linisin ang kanyang pangalan. 7 silang suspect sa nasabing krimen. Bukod kay Paco, kabilang din sina Josman Aznar, Ariel Balansag, Alberto Caño, James Anthony Uy, James Andrew Uy at Rowen Adlawan. Inaresto ang 7 at nakulong sa Bagong Buhay Rehabilitation Center o BBRC habang umuusad ang kaso. Si Paco Larrañaga ay pamangkin ni Lito Osmeña. Nagsubmit ng petisyon ng pamilya ni Paco na siya ay palayain dahil ang pag-aresto sa kanya ay illegal. Ngunit ito ay binasura ng korte at inorder ng korte na si Paco ay mananatili sa kulungan hanggang matapos ang preliminary investigation. Hindi akalain ng pamilya ni Paco na aabot pa ito sa preliminary investigation dahil 42 witnesses ang nag-sign ng affidavits na nagsasabing nasa Maynila si Paco habang ang alleged crime ay naganap sa Cebu. Ayon sa mga Chong, si Paco at Josman Aznar ay masugid na maliligaw ni na Mary Joy at Jackie. Ngunit itinanggi ito ni Paco na hindi niya ito kilala o nakita ni minsan. Kaya isa sa teoryang nabubuo ng pamilya ni Paco kung bakit ito ginagawa sa kanila ay may itinatagong lihim ang magulang ng Chong sister. Napag-alaman ng Congress na si Mr. Dionisio Chong na tatay ni Jackie at Mary Joy ay isang mapagkakatiwalaang lieutenant pala ng isa sa major drug lord sa Pilipinas that time. Meron itong tracking business na iniimbestigahan noong panahon yon ng drug trafficking. Si Mr. Chong ay pinatawag para magpaliwanag sa harap ng Congressional Committee on Dangerous Drugs. Bago ang schedule ng kanyang pagsasalita, doon biglang nawala ang kanyang anak. Kaya't nag-decide siya na hindi na magpunta at magsalita. Ang National Bureau of Investigation ang unang inatasang humawak ng kaso ng Chong. 6 na buwan matapos ang pag-aresto,
ang mga pulis ay wala pa rin mapakitang matibay na ebidensya na maglilink sa mga suspects sa krimen na nangyari. Si Mrs. Telma Chong na nanay ng Chong sisters ay may kapatid na babae. Ito ay si Cheryl Himenea na appointment secretary ng dating presidente noon na si Erap Estrada. Dahil si Cheryl ay sobrang close kay Erap, mabilis lang niyang na-arrange ang appointment ng mag-asawang Chong para makausap ang dating presidente Erap. Dahil sa pag-uusap na to, gumawa ng hakbang ang dating presidente para mapabilis ang pag-usad ng kaso ng Chong, kaya't nagtalaga siya ng 4 na law enforcement agency para mag-imbestiga dito. Kaya't ang mga pulis ay sobrang pressured na magkaroon ng immediate progress para sa conviction ng mga suspects. Si Telma Chong ay inappoint bilang Vice President ng Crusade Against Violence. Isang araw, nagdatingan ang mga pulis sa asyenda ng mga Laranyaga para magsagawa ng raid. Sabi ay napag-utusan lamang sila ng Office of the President. Sila ay naghukay ng naghukay kung saan wala silang nakitang kahit anong katawan dito. After 10 months nang dakipin si Paco, lumabas ang isang witness na nagngangalang si Davidson Rusia. Siya ay nag-confess sa kanyang di umanong nagawang krimen. Hindi raw siya pinapatulog ng kanyang konsensya, kaya't nagsalita na siya sa ilang taong pananahimik tungkol dito. Tinestify niya na siya, kabilang si Paco at ang iba pang mga akusado ang gumawa ng krimen sa Chong sisters. Nagkaroon na ng viable case ang prosecution laban sa mga akusado. 1 taon matapos ang pag-aresto kay Paco, nagsimula na ang hearing. Sa tuwing magsasalita ang witness na si Davidson Rusia, ay parang teleserye o soap opera ito na inaabangan ng mga tao kung ano ang sasabihin nito. Si Davidson Rusia ay convicted sa United States. Siya ay kabilang sa mga gang. Siya rin ay isang drug addict. Actually, hindi siya nakapasa sa mga test para mapabilang sa pagiging state witness. Pero siya ay patuloy pa rin na pinagsalita para maging saksi laban sa mga akusado. Noong birthday ni Rusia, binigyan siya ni Mrs. Chong ng birthday gift ng pares ng pants at polo shirt. Binigyan din siya ng cake. Alam niyo ba na hindi sigurado ang pamilya Chong kung kaninong bangkay yung natagpuan? Kaya ang defense lawyer ay nagduda na ang katawang natagpuan ay hindi katawan ni Mary Joy Chong. Kaya sinuggest na ipa-DNA ang katawan. Ang judge na humahawak ng kasong ito ay si Judge Martin Ocampo. Inimbitahan ni Judge na dalhin ang forensic expert para patunayan na ang katawang natagpuan ay hindi sa Chong sisters. Ngunit kalaunan nagbago ang isip ng judge. Hindi na pinayagang magsalita ni Judge Ocampo ang mga forensic expert. Dahil sabi niya ang pag-identify daw sa katawan ng biktima ay hindi na mahalaga. Dahil dito, umalma ang mga defense lawyer na animoy gumagawa ng sariling batas ang judge. Kaya't sila ay tumayo at nagsabing magwi-withdraw na lang sila as counsel ng mga akusado. Ang response ng judge sa kanila, dahil sa kanilang pag-atake sa integridad niya bilang judge, ang proceedings ng kaso ay lalong nade-delay. Kaya't pinautos ng judge na ipakulong ang 5 defense lawyer na ito. Sinabi ng judge sa mga akusado na mag-a-assign siya ng bagong lawyer nito. At ito nga ang PAO o Public Attorney's Office. Ang bawat prosecution witness ay binibigyan ng reward money dahil sa kanilang pagsasalita. November 17, 1998, ang defense ay nagsimulang mag-present ng kanilang case. Nagsalita ang mga witness sa side ni Paco na nagpapatunay na kasama nila si Paco at ang iba ay nakita nila mismo na si Paco ay nasa eskwelahan na matatagpuan sa Maynila nung nangyari ang krimen sa Cebu. Pero ang response ni Judge Ocampo sa 13 witness ng defense ay, kayong lahat ay nagsisinungaling. Sabi ng ate ni Paco na si Mimi Laranyaga,
kakaiba daw ang behavior ng judge na ito kasi may times na natutulog ito during hearing. Madalas, imbes na i-allow niya na magsalita ang witness, mas madalas siya mag-monologue. Si Judge Ocampo ay inadjourned ang court for 3 months para isulat ang kanyang desisyon. Ito pa malupit, pinalaya na niya si Davidson Rusia. Matapos ang matagal na paghihintay, binasa na ang desisyon at si Paco kasama ang 6 na akusado ay hinatulang guilty ng 2 crimes of kidnapping at serious illegal detention at makukulong ng double life sentences. Umalma ang pamilya Chong kung bakit ganun ang desisyon sa mga suspect na dapat ay death penalty ang hatol sa mga akusado dahil anila ito ay heinous crime at noong mga oras na yun si Jackie ay hindi pa rin natatagpuan. Payag ni Judge Ocampo na kailangan sundin kung ano ang sinasabi ng batas. For instance, kung mayroong kidnapping with rape o kidnapping with homicide, ang sinasabi ng batas, ang penalty ay dapat kamatayan. There's no choice, pero ang nakita niya sa kaso, mayroong kidnapping pero walang rape o homicide. Ang picture ni Mary Joy Chong ay kahina-hinala dahil hindi kinunan ng harapan o ng close-up shot sa muka. Kaya't hindi niya inimpose ang death penalty. Matapos mangyari ang conviction, lahat ng miyembro ng prosecution ay napromote. Si Lead Prosecutor Teresita Galanida ay napromote bilang Regional Trial Court Judge. Si Assistant Prosecutor Ramon Duyongco ay napromote bilang NBI Regional Director. Si City Prosecutor Primo Miro ay napromote bilang Deputy Ombudsman. Si Superintendent Napoleon Estilles ay napromote sa post sa Maynila. At si Police Inspector Pablo Labra naman ay napromote bilang Superintendent. Nagpahayag si dating Pangulong Erap Estrada na hindi siya kontento sa desisyon ng korte na double life sentences lang ang hatol sa mga akusado. Kaya't kumilos ang Department of Justice para iapela ang desisyon. Ang pamilya Chong sa suporta ng dating presidente ay nag-appeal para i-upgrade ang sentence sa death penalty.